Magandang oras mga kababayan, mga Golden Boy. Meron na namang pahayag si Senator Chis Escudero na nakakagulat. Ito'y sabi niya na wala nang saysay daw ang impeachment at hindi na daw dapat ito i-convene o ipagpatuloy pa dahil sa ang desisyon ng korte ay yun na daw yung masusunod. Kaya ito ang video atin muna panoorin bago tayo magbigay ng reaksyon. Courtesy sa atin ng Net25 Mata ng Agila. Sa kaugnay na balita ay namin ni Senate President Chis Escudero na wala na ring saysay ang pagko-convene ng Senate Impeachment Court. Kasunod nga ng deklarasyon ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang reklamo laban o impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nean Corvera sa balitang yan. Hindi na kailangan mag-convene ng Senado bilang impeachment court para magdesisyon kung ano ang magiging aksyon sa impeachment complaint na nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero, malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa simula pa lang anya, wala ng jurisdiksyon ang Senate Impeachment Court dahil sa paglabag ng Kamara sa one-year bar rule sa paghahain ng reklamo. Kung ipipilit nila ang trial, baka humantong ito sa constitutional crisis. Okay, itong sinasabi na constitutional crisis, mas mabuti pang magkaroon yan para malinis yung Senado na yan. Klarong-klaro naman na dapat siya yung Senate President ay hindi siya magsalita ng one-sided. Palagi nandun siya kay Sara Duterte. Palaging dinidelay niya, 2 bisis na dinidelay. Ngayon na siya na naman yung napili muli na Senate President, ay nagbitaw na naman siya ng salita na walang kabuluhan, walang saysay kapag i-convene o ipagpatuloy ang impeachment ni VP Sara dahil nga sa meron na daw final na desisyon ang Supreme Court. Ngayon kung tingnan natin ang pinag-usapan kasi nila dito ay technicality lamang. Hindi yung laman ng impeachment. Hindi yung makita natin ang katotohanan, malaman ang katotohanan tungkol sa confidential fund, kung totoo ba yun. Dapat kasi mabuksan talaga yan at magkaroon ng hearing para malaman natin ng taong bayan ang katotohanan ng confidential fund, yung paggasto, paglustay ng pera ng bayan, 612 million sa 11 days lamang ni VP Sara. Kaya kung ito'y talagang hindi matuloy ang impeachment, so habang buhay na iniisip ng mga tao na naglustay talaga ng pera si VP Sara. At yung iba ay naguguluhan, hindi alam. Kaya dapat kasi malinawan yung tinatawag na accountability, pananagutan. Kasi kung walang mananagot sa mga ganyan na mga pagnanakaw ng pera ng bayan, ay maulit-ulit yan hanggang sa ibang henerasyon, sa ibang mga opisyalis, ay pamarisan kasi yan. Pamamarisan kasi makikita na pwede pala. May lusot pala tayo, ganito pala yung style. Kaya dapat talaga merong example ng maparusahan, mapanagot. Yan ang maganda. Katulad sa Amerika, kahit 20 pesos lang yung $10 lang yung nanakawin mo kapag public official ka ay mananagot ka kaagad. Dito sa atin sa Pilipinas, milyones na, bilyones na, wala pang nanagot Kaya namimihasa. Alright, balik tayo sa balita, courtesy ng Net25, Mata ng Agila. Ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Pero nilinaw ni Escudero na sariling pasya niya ito at depende pa rin ang desisyon sa mayorya ng mga senador kung kailangan mag-convene ang impeachment court o hindi. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Nako, kapag sasali daw yung mga bagong senador na na-elect sa 20th Congress, ay
parang impartial justice daw, yung parang ano sila, merong kinikilingan. Baliktad yata eh. Yung kanyang mga senador ang meron. At saka yung meron siyang sinabi na yung dito sa unahan, balikan natin. Meron siyang sinabi dito. Dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ayan, yung banana republic na sinusunod daw ang mga gusto natin, yun yung gusto niya eh. Kaya bumalik sa kanya yung salita, banana republic pala yung gusto niya. Kasi ang sinusunod niya ay gusto nila, gusto niya, gusto ng isang tao, gusto ng mga Duterte, yun ang sinusunod nila. Kaya siya mismo nagsabi na banana republic. Ay di banana republic tayo. Alam na nga ni Donald Trump na ang nangyari sa Pilipinas eh. Tapos sasabihin niya, baka sasabihin daw ng mga karatig bansa na banana republic. Ganun na nga ang tingin nila sa atin eh, dahil sa kagagawan ni Chis Escudero sa Senado. Dahil ginugulo nila. Hanggang Supreme Court, pinakamataas na hudikatura ay na-impluwensyahan na ng mga ng ganyan ng mga DDS mentality. Kaya wala na. Saan pa ba tayo tatakbo nito? Wag na tayong magbigay ng mga taxes kung ganyan. Dapat burahin na rin ng BIR para wala na silang kukurakutin, di ba? At mamuhay tayo ng kanya-kanya. Bakit mag-ano tayo sa gobyerno? Mag-rely tayo, hindi binalik sa atin ang ating mga taxes through project. Pinubulsay. Kung nagpa-project sila, kukunti lang. Yung kalahati sa budget, nasa bulsa nila. Kaya ano pang saysay ng pagkolekta ng taxes? Di ba mga kababayan? Grabe talaga. Only in the Philippines na ito nangyari. Grabe. Sobra. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng Net25. During trial, wala nang ang jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. June 10 na mag-convene ang Senado bilang impeachment court pero nagdesisyon silang ibalik ang reklamo sa Kamara dahil sa issue ng 1-year ban sa paghahain ng reklamo. Pumalag naman si Escudero sa mga batikos bakit hindi agad sinimulan ang paglilitis noong Pebrero. Kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin? Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik ta rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba? Ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. Ito binaliktad naman ni Chis Escudero, minamadali daw. Isa yung nagpapatagal pinapatagal niya. Kaya tuloy ang Korte Suprema nakakita ng lusot. Noon pa to eh. Noong unang dinidelay niya, 6 na buwan ang nakaraan, walang nakita ang Supreme Court, di ba? And then, pangalawang schedule, ngayong July sana, ay hindi natuloy dahil nandiyan na ang Korte Suprema, ang Supreme Court. Kaya ito ay talagang strategy nila, ang pag-delay, para meron pa silang makikitang mga butas. Pero ayon sa Kongreso, sa mga kongresista ay meron naman magagaling na mga attorney doon katulad ni Luistro. Sabi nila ay mali ang ginawa ng Korte Suprema. Dahil nga nag-initiate sila, ang trabaho nila ay to initiate impeachment, ang trabaho ng Kongreso. Tapos ngayon sasabihin ng Korte Suprema na mali sila. Ang hinahanap naman doon ay katotohanan. Huwag na tingnan yung technicalities. Ang katotohanan kung nasaan na yung pera. Yun ang dapat pag-usapan, hindi technicalities. Ang pinag-usapan ay rules of initiation of impeachment eh. At saka itong sabi ni Escudero na mabuti daw hindi sila nag-umpisa ng impeachment dahil mali pala sila. Anong mali? At saka kung power ang pag-uusapan, pare-pareho lang ang power ng Kongreso, ng Senado at ng Hudikatura.
ng Supreme Court. Pwedeng i-impeach ng Senado. Pwedeng mag-file ng impeachment ang Kongreso at ang Senado ang mag-impeach sa mga Supreme Court justices. Pwedeng nilang i-impeach yung mga yan. Bakit matatakot sila sa Supreme Court, di ba? Kaya meron talagang meron silang plano na itong orchestrated, naka-orchestra ang kanilang plano na lalabas na hindi talaga ma-impeach si VP Sara. Kaya walang kabuluhan ang departamento na ito. Walang kabuluhan kasi kinakabiran nila yung may kasalanan, mga kababayan. Right, tapusin natin ang video. Courtesy ng Net25, Mata ng Agila. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ngang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Kanina nagpatawag na ng all-member caucus ang Senado at napagkasunduan na talakayin ang naging desisyon ng Korte Suprema sa issue sa August 6. Actually, ako nagsuggest ng August 6 pero meron nagsasuggest na ngayon na. Pag-aaralan pa ng iba Diba? Meron naman nagsasuggest na August 11 kung mag-file ng MR ng House. Sabi ko, let's meet halfway. Pwede naman Wednesday next week. Give ample time for everyone to study. Okay, so si Tito Soto, ito sana yung dapat na manalo pagka Senate President. Pero namapya. Namapya nila dyan dahil meron na pala silang 19. 19 ba yun? 19 kasi senador ngayon na pro Duterte na, pro DDS. Talagang ginagapang nila na dadami sila. Noong una, di ba, meron lamang 11, Escudero 11, nagiging Escudero 13, at nagiging 19 na daw ngayon. Kaya meron na lamang 5, merong 5 na anti-Duterte na senador. Kaya overwhelming na napakarami talaga ng DDS senador sa Senado. Kaya kung ano mang mga butuhan na gagawin dyan, ay palaging talo ang minority. Palaging talo ang itong kabutihan. Palaging natatalo ang kabutihan dyan sa Senado. Ang kabutihan ay naroon sa Kongreso Kaya dalawang branch ito na ngayon magkatunggali, Kongreso at saka Senado. Sa Kongreso, majority ang government, ang maka-PBBM. Andin sa Senado naman ay majority DDS. Kaya walang katapusan ito na na labanan dyan. Okay, so merong mga nagtanong, sino ba ito? Mga Supreme Court Justices. Anong mga pangalan? At ilan ba talaga dyan sa Supreme Court Justices ang mga maka-Duterte? So ito ang ating chart. Paliwanag natin dito at makikita kung ilan yung membro ng DDS sa Supreme Court. Kaya overwhelmed din na majority ang DDS sa Supreme Court. Grabe. So ito, panoorin natin ang video. Okay mga ka-Golden Boy. So marami ang nagtanong kung sino ba itong mga Supreme Court Justices na pumabor sa pagbasura ng impeachment case. Well, ito na yan cancel lahat ito at 3 ay hindi appointee ni Digong. 3 lamang out of 15 ay 3 lamang ang hindi Duterte na justices. So ang kay Marcos appointee ay isa lamang, si Raul Villanueva. Ang kay Pinoy ay si Leonen at Cargia. So ito dito ko nasilip kung bakit hindi kaagad si PBBM naglagay ng maraming tao niya dyan. Hindi kasi inaakala ni PBBM na ganito ang mangyayari sa gobyerno. Wala naman siyang kasalanan, so wala siyang dipinsahan, di ba? Kaya hindi siya naghanda ng mga justices. Si Digong, alam niya na wanted siya sa ICC at pwede na siyang kasuhan pagkatapos ng kanyang termino. Wala na siyang immunity.
ay pwede na siyang kakasuhan ng Korte ng Pilipinas. Kaya ang Supreme Court kaagad ang inuna ni Digong. Nagtalaga siya ng 13 ka-justices. Ito yun, Duterte appointees. Ito yung bumoto majority ngayon sa pagbasura ng impeachment ni BP Sara. At itong ang masaklap pa dito, Raul Villanueva, ay sumama sa 13 Duterte appointees. Dito lang sa Aquino, mas maganda pa yung mga appointee ni Ninoy kasi hindi bumoto. Pero itong kay Marcos, balingbing din pala to eh. Ang hindi lang maganda, dapat binalansi ni PBBM. Kung merong 13 si Digong, ay dapat tinanggal niya yung iba at maglagay siya diyan ng kalahati para neutral. So maglagay din siya ng kung 15 yan, so maglagay siya ng kahit 8, di ba? 8 ang ilagay niya para sobra ng isa. Hindi ito nakita ni PBBM eh. Dito siya nalamangan ni Digong. Kasi kahit anong mga gagawin ng Senado at Kongreso, nandiyan palagi ang Supreme Court. Parang ito ang kanilang kuya. Siya yung magagalit kapag mayroong mali. Yung impeachment, hindi naman yun mali kasi accountability ang ating tinitingnan, hindi yung technicality. Dito kasi ang tinitingnan nila yung technicality na 1-year bar rule. Pero hindi yan importante. Ang importante, ang katotohanan kung nagnakaw ba talaga si BP Sara at kung totoo ba yung mga resibo at mga bank accounts. Yun ang gusto nating makita, hindi yung technicality. Sabihin natin mali nga ang pag-file ng impeachment case. Mali ba yung gusto ng mamamayan na malaman ang katotohanan? Di ba? Mali ba yun na singilin natin, kunin natin pabalik yung ninakaw na pera? Mali ba yun? Ibig sabihin itong mga justices na ito ay mayroong tinakpan. Ang kanilang tinitingnan ay technicality lamang, pero hindi sila pro sa accountability. Dapat ay tiningnan nila na masama to kapag tiniteknikal natin, dapat lalabas talaga ang katotohanan. Kasi justisya justice, Supreme Court, justice yan. Kaya dapat hustisya ang titingnan nila, na magkaroon ng hustisya ang kaso ng impeachment. Kung wala naman kasalanan talaga si Sara, walang problema. Pero kung meron, problemado talaga siya. So ito yung tinatakpan talaga ng Supreme Court na hindi mabuksan yung kaso. Kasi nga, tagilid talaga si BP Sara doon. So ito, hindi pa nangyari Presidente pa si Digong, ay nag-appoint na siya ng 13 ka-justices na hindi nasilip ni PBBM. Akala ni PBBM ay mga neutral lang ito, pero hindi pala. Kaya kahit anong kaso na ibigay ng Korte ng Pilipinas, halimbawa kakasuhan si Bongo, Bato de la Rosa, BP Sara kung kakasuhan ng Korte ng Pilipinas, paano makulong? Yung Supreme Court ang mag-decide niyan 13 ang meron diyan si Digong at 3 lamang sa sa part ni PBBM. Isa nga lang Kaya talong-talo talaga si PBBM pagdating sa loob ng Supreme Court. Alright, so anong masabi niyo mga kababayan tungkol dito sa laro na ito ni Digong? Pagtalaga ng 13 apostolis niya na loyal sa kanya, at itong 13 rin ang nagbasura ng impeachment case. Kaya mabaon na sa limot yung ninakaw na pera kung ganito. Nandyan pa si Escudero, sabi ni Chis na wala na, hindi na i-convene, hindi na ipagpatuloy ang impeachment case. Walang kabuluhan kasi sinabi ng Supreme Court na basura na, stop na.
Tama ba yun? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Alright, so pag-i-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpaalam na. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.